Sabi nila, kapag nakita mo ang doppelganger ng kaibigan mo, lumayo ka na dahil baka may mangyari sa'yong hindi maganda. Story time. Ako nga pala si Mike. May best friend ako, si Japs. Since high school, magkasama na kami. Sobrang close namin. Yung tipong alam namin yung passcode ng phone ng isa't isa. Hanggang isang Biyernes ng gabi, galing ako sa overtime sa trabaho. Mga 11:30 PM na to. Dumaan muna ako sa isang convenience store malapit sa condo ni Japs sa Quezon City para bumili ng tubig at yosi. Pagpasok ko, nakita ko si Japs dito. Nakatayo siya sa harap ng chiller ng mga drinks. Nakatalikod siya sa akin, pero kilalang kilala ko yung forma niya. Suot niya yung paborito niyang oversized na black hoodie at faded na jeans. Kaya tinawag ko siya nito. Hoy Japs, gising ka pa pala? Hindi siya lumingon nito. Nakatayo lang siya ng tuwid na para bang estatwa. Kaya lumapit ako sa kanya at tinapik ko siya sa balikat. Hoy Japs, okay ka lang? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Pero nung humarap siya, kinilabutan ako. Si Japs naman yung nakita ko pero ibang-iba yung aura niya. Sobrang putla ng mukha niya na parang bond paper. At yung mga mata niya, parang wala ng buhay yon. Nakadilat lang siya sa akin ng malaki. Tapos hindi kumukurap to. Hanggang initian niya ako. Pero hindi normal ng ngiti yun ni Japs. Yung ngiti niya kasi nito, parang sobrang lapad. Parang pilit na pilit. Pero yung mga mata niya malungkot na galit. Hanggang nagsalita siya. Uuwi na ako, Miko. Huwag kang susunod sa akin ha. Tapos bigla siyang naglakad palabas ng convenience store. Kinabahan na ako nito. Kasi parang wala siya sa sarili niya. Kaya sinundan ko siya sa labas para tignan kung saan siya pupunta. Paglabas ko, nakita ko siyang naglalakad papunta sa may kalsada. Kaya hinabol ko siya. Nang nakatawid na siya sa kabila at nang patawid na ako, bigla akong hinarang ng 3 batang pulube at nang hihingi ng barya ang mga to. Kuya, penging barya. Teka lang. Pero pag hinto ko nito, biglang may dumaan na napakabilis na truck. Sakto sa pagtawid ko sana para sundan si Japs. Pero paglagpas ng truck, wala na siya doon. Wala na akong makita na bakas niya. Dahil nag-alala ako, tinawagan ko kagad yung cellphone niya. Pero ring lang yun ang ring. Mga 5 beses na pagtawag ko, may sumagot. Pero hindi ang best friend kong si Japs, kundi boses ng mama niya na umiiyak. Tita, si Japs po. Nakita ko po kasi siya kanina dito sa may 7-Eleven. Halos ngayon lang eh. Hanggang biglang humagulgol yung mama niya sa akin. Miko, si Japs, wala na siya. Po, anong wala na tita? Kakakausap ko lang sa kanya eh. Kaninang 10 PM pa siya dineklarang dead on arrival, Miko. Naaksidente siya sa motor sa may C5. Nasa morgue na kami ngayon. Nanlamig ang buong katawan ko at tinignan ko yung oras sa phone ko. Nakita kong 11:45 PM na. Kaya bigla akong napaisip nito. Kung patay na siya ng 10 PM, sino yung kausap ko sa convenience store? At ang pinaka nakakakilabot, nung sinend sa akin ng mama niya yung picture ng bangkay ni Japs, suot niya yung oversized black hoodie at faded jeans nung magkausap kami sa loob ng convenience store. Dito ko na napagtanto na hindi si Japs yung sinundan ko, kundi doppelganger niya pala. Kaya pala sinabi niyang wag ko siyang susundan. Kasi kung hindi ako naharang ng mga batang nanlilimos, baka parehas na kaming wala na ngayon. Kaya kayo, suriin niyo maigi ang mga nakikita niyo. Kasi baka doppelganger na pala yan ang kakilala niyo at isama niya kayo.